Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Bining Pearl, ang guro ninyo sa Filipino. Ating tutuklasin ngayong araw ang buod ng mga saknong 1,007 hanggang 1,362 ng obra maestrang Ibong Adarna. Unang pagsubok ni Haring Salermo. Nagising si Haring Salermo at nakita si Don Juan sa hardin. Nalaman ng hari ang pakay ni Don Juan at niyaya siya ng haring tumuloy sa loob ng palasyo. Subalit, magalang na tumanggi ang prinsipe at naghihintay na ipag-uutos kagaya ng bilin ni Maria Blanca sa kanya. Tinawag ng hari ang kanyang utusan at pinakuha ang trigong kaaani pa lamang. Ang kahilingan ng hari ay tibagin hanggang mapatag ang mataas na bundok, taniman ng trigo, patubuin gabing iyon, anihin at gawing tinapay para kainin niya sa almusal kinabukasan. Malungkot na nakipagkita si Don Juan kay Maria Blanca sapagkat hindi niya matutupad ang ipinag-uutos ng hari. Pinawi naman ni Maria Blanca ang pag-aalala ng prinsipe. Pinagpahinga at pinatulog niya ng mahibing si Don Juan sa loob na tinutuluyang bahay. Nang tulog na ang lahat, ginamit ng prinsesa ang kanyang mahika blanca upang tuklin ang utos ng hari. Nagsimula na si Doña Maria sa pagtibag ng mataas na bundok upang gawing patag. Isinabog niya ang trigo na iglapting ng munga. Noong oras ding iyon ay inani ni Maria Blanca ang mga bunga para dalhin sa lutuan ng tinapay. Nagalapong at namasa ng mga intsek ang trigong inani ni Maria Blanca. Kinabukasan ay inihain sa hari ang tinapay. Natupad ang unang kahilingan ng hari na almusalin ang iba't ibang hugis at makukulay na tinapay mula sa isang supot ng trigo lamang. Hindi siya makapaniwalang magagawa ni Don Juan ang kanyang utos. Ang ikalawang pagsubok ng hari. Hindi kinatuwa ni Haring Salermo ang tagumpay ni Don Juan sa kanyang unang utos, kung kaya siya ay nag-isip ng panibagong utos na gagawin ni Don Juan na mas mahirap pa kaysa sa unang pagsubok. Pagkatapos nito ay muling ipinatawag ng hari si Don Juan upang papanhikin sa palasyo, ngunit tumanggi si Don Juan. Pinuntahan na lamang ni Haring Salermo ang prinsipe sa hardin at sila'y naglakad. Inilabas ng hari ang prasko na may lamang 12 negrito. Pinakawala ng hari ang mga negrito sa karagatan at nais niyang hulihin lahat iyon ni Don Juan upang isilid sa prasko. Kailangang makita iyon ng hari kinaumagahan upang makaligtas ang prinsipe sa parusang kamatayan. Ito ang pangalawang pagsubok ni Haring Salermo sa prinsipe. Ang mga ita ay laruan ng kanyang ama at sa isang tawag lamang ni Maria Blanca ay susunod sa kanya. Nagkwentuhan lamang ang magkasintahan hanggang inabot sila na madaling araw. Niyaya ni Doña Maria si Don Juan na magtungo sila at lumangoy sa dagat upang tawagin ang mga negrito. Nagtungo ang mag-irog sa tabing dagat. Muling ginamit ng prinsesa ang kanyang kapangyarihan. Nag-utos lamang ito sa mga negritong laruan ng kanyang ama na magmadaling bumalik sa prasko kung ayaw ng mga itong matikman ang kanyang galit. Nagmamadali namang nag-uunahan sa karagatan ang mga negrito at isa-isang pumasok sa prasko. Kinaumagahan, dinatna ng hari sa mesa ang prasko. Laking gulat ng hari nang kanyang buksan ito, kahit isa man sa mga negrito ay walang nawala. Nagngingit-ngit sa galit si Haring Salermo dahil hindi niya magawang kitlin ang buhay ni Don Juan. Nag-isip ang hari ng mas mabigat na pagsubok. Ang ikatlong utos, ang pag-usog ng bundok. Muling nagkita sa hardin sina Don Juan at Haring Salermo. Masayang humarap ang prinsipe at sinabing tapat siya sa pangakong sundin ang utos ng hari at ang kabiguan ay katumbas ng kanyang buhay. Ang ikatlong pagsubok ni Haring Salermo ay itapat ng tamang-tama sa kanyang durungawang bintana ang bundok upang sariwang hangin ay pumasok sa loob ng palasyo.
Kailangang magawan tunwan ang utos ng hari bago sumapit ang kinabukasan. Nagpaalam ang prinsipe sa hari, gulo ang isip tulad ng dati, at muling dumalangin na siya ay patnubayan ng kalangitan. Dito siya nakita ni Maria Blanca at sinabing huwag mag-alala at siya ang bahala. Sa muling pagkikita ng Magsing Irog, hindi matapos-tapos ang kwentuhan hanggang inabot sila ng madaling araw. Sa pamamagitan ng napakalakas na hangin, ay pinalakad ni Maria Blanca ang bundok palapit sa Palasyo Real. Pagsapit ng 4:00 ng umaga, ang bundok ay nasa tabi na ng bintana ni Haling Sereno. Nabigla ang hari nang tumambad sa paningin ang bundok na katabi ng bintanang Durangawan. Hindi sukat akalain ni Haring Salermo na magagawa ni Don Juan ang pinakamahirap na pagsubok. Tanggulang kahanga-hanga. Ipinatawag ni Haring Salermo si Don Juan at ipinahiwatig ang kanyang pagkalugod, papuri sa paglilingkod nito. Humingi uli ito ng isang kahilingan. Itapon sa dagat ang bundok na nasa tapat ng palasyo upang maging kastilyo. Nais niyang makita ito kinabukasan na may gulod, na may 7 hanay at mga kanyang pananggol ng kaharian. May 6 na bateryas at bawat isa ay may kawal na pandigma. Mula sa Palasyo Real ay kinakailangang may lansangang lalakaran patungo sa kastilyong may nagaganap na digmaan. Nabatid ni Maria Blanca ang utos ng kanyang ama at sinabi kay Don Juan na huwag mag-alala dahil ito ay kanyang magagawa. Pinaandar ni Maria Blanca ang bundok patungo sa gitna ng karagatan at ito'y naging muog na maganda. Nagising si Haring Salermo dahil sa malalakas na putukan. Naglakad si Haring Salermo sa lansangan patungo sa kastilyong nasa gitna ng karagatan. Wala pa ring tigil ang putukan nang mapansin ng hari na nawawala ang kanyang singsing. Gayunpaman, hindi ito kumibo at ipinagpatuloy ang paglalakad at paghanga sa bagong tanggulan. Sa kanyang paglalakad ay hindi maiwasang hindi mapakali dahil sa kanyang nawawalang singsing. Ayaw papasukin ng mga sundalo ang hari, ngunit sa isang utos lamang ni Don Juan ay agad na nagpugay ang mga ito. Ang dalawa pang kahilingan. Nang 5:00 ng hapon, ipinatawag muli ni Haring Salermo si Don Juan at nag-utos na alisin na ang kastilyo at ibalik sa dati ang lahat. Sa pamamagitan ni Maria Blanca ay natupad ang utos ng hari. Lumubog sa ilalim ng karagatan ang bundok at muling umahon sa dating lugar na kinalalagyan. Natupad na naman ni Don Juan ang kahilingan ng hiniling din ni Haring Salermo na hanapin ni Don Juan ang nawawalang singsing sa gitna ng karagatan at kinakailangang nasa ilalim na ng kanyang unan kinabukas. Nang 9:00 ng gabi, muling nagkita sina Don Juan at Doña Maria Blanca sa hardin ng paliguan at pinag-usapan ang gagawin sa utos ng hari. Ang prinsesa ay nagdala ng batya, itak, sangkalan at hapag. Nagpunta sila sa dagat at sumakay ng batya. Inutusan ni Doña Maria Blanca si Don Juan na tadtarin siya ng pinong-pino at ilagay sa tubig. Ipinagbilin niyang huwag hahayaang may matapon ni kapirasong laman at hindi dapat matulog si Don Juan. Naging isda ang prinsesa at sumisid sa ilalim ng karagatan. Lilitaw ang kamay ni Maria Blanca na may dalang singsing at kailangan iyong kunin ni Don Juan. Ginawa lahat ni Don Juan ang ipinagbilin ni Maria Blanca. Naghintay ang prinsipe, ngunit siya ay nakatulog. Ilang ulit na lumitaw ang kamay na may dalang singsing, subalit hindi yun nakuha ni Don Juan. Umahon si Maria Blanca na galit, bagamat hindi niya rin kayang tiisin ang prinsipe. Sa ikalawang pagkakataon na pagtadtad ni Don Juan, ay tumasik ang isang daliri ng prinsesa. Lumitaw ang kamay sa batya na may hawak na diamanteng singsing, subalit walang hintuturo ang prinsesa ng isang daliri.
Ibinili ni Maria Blanca kay Don Juan na gawing pagkakakilanlan sa kanyang kamay na kulang ito ng dulo sa kanyang hintuturo. Sa huli, naibalik sa hari ang nawawala nitong diamanteng singsing. Awat tupit ng sandata. Muling ipinatawag ng hari si Don Juan upang magkaroon ng panayam. Nagbigay pugay naman si Don Juan kay Haring Salermo. Binanggit ng hari ang kanyang utos kay Don Juan na nais niyang paumuhin ang kanyang kabayo na ubod ng tapang, mailap at naninipa. Ang kabayong ito ang nais niyang gamitin sa kanyang pamamasyal. Tulad ng dati, ito ay kanyang sinabi kay Maya Blanca, ngunit lagpas na sa takip silim na sila ay magkita. Napag-alaman ni Don Juan na ang kabayo ay si Haring Salermo, ang pamikil at ang renda ay ang dalawang kapatid ni Maria Blanca at siya naman ang preno. Tinuruan ng prinsesa kung paano mapapaamo ni Don Juan ang kabayo. Kapag nagsisipa at nagdadamba, dagukan at paluin ang kabayo hanggang mahirapan. Kapag lumuluhan na ang mga nagbabagang mga mata, ay saka pigilan ang preno at prenda. Nagawa lahat ni Don Juan ang payo sa kanya, kaya nagtagumpay ang prinsipe na paamuhin ang kabayo. Nagkita sila ng gabing iyon at nagbilin si Maria Blanca na tiyak daw ipapatawag si Don Juan ng hari. Maaari na raw pumasok si Don Juan sa palasyo sapagkat nagwakas na ang panganib. Nadaig ang lihim. Nang matapos ang pagpapaamo sa alagang kabayo ni Haring Salermo, naghintay si Don Juan sa panibagong pagsubok na ibibigay sa kanya, ngunit walang balitang ipinaabot sa kanya. Dahil dito, nagpasya siyang magpahinga at hintayin ang umaga. Kinabukasan, ipinatawag ng hari si Don Juan na pumunta sa palasyo. Halos lumipad si Don Juan makarating lamang kaagad sa palasyo. At pagdating sa palasyo, dinatnan niya ang maraming taong naghihintay sa kanya. Naroon ang kalihim, kasangguni, mga kamag-anak ng hari at si Haring Salermo na bagamat nakaratay ay mababakas ang kasiyahan sa mukha na labis na pinagtatakhan ng prinsipe. Anang hari ay panahon ng ipagkaloob ang gantimpala kay Don Juan. Pinapili siya ng hari kung sino sa tatlo niyang anak ang nais pakasalan. Dinala siya sa tatlong silid na may butas ang pinto at nakalitaw lamang ang hintuturo ng tatlong prinsesa. Nilampasan ni Don Juan ang una at pangalawang silid. Pinili niya ang ikatatlong pintuan sapagkat naging panatandaan niya ang naputo na hintuturo ni Maria Blanca. Hindi akalain ng hari na ang mapipili ni Don Juan ay ang anak na bunso. Walang nagawa ang hari kung hindi pasamahin ng anak sa prinsipe, subalit gumawa ito ng panibagong plano, ang sumpa ng hari. Lihim na hinikayat ni Haring Salermo si Don Juan na pumunta sa Inglaterra upang iwan si Doña Maria Blanca. May kasulatang nagsasaad na ang bunsong kapatid ng hari ang mapapangasawa ng prinsipe. Natuklasan niyo ni Maria Blanca ang lihim na plano ng ama at siya'y napaluha. Noon din ay nagpasya si Maria Blanca na tupakas sila ni Don Juan. Inutusan ni Maria Blanca si Don Juan na kunin ang kabayo sa ikapitong kwadra. Ngunit sa pagmamadali, ang nakuha nito ay ang nasa ikawalong kwadra. Hindi na magawang magsisihan na magkasintahan dahil kailangan na nilang tumakas. Umaatikabong habulan ang nangyari. Animoy ipo-ipo sa tulin ang bilis ng pagtakbo ng kabayo ni Haring Salermo. Gumamit naman ng mahika Blanca si Maria Blanca upang hindi sila maabutan nito. Naghulog ang prinsesa ng mga karayom na agad naging mga baka na tinik. Ikinulong noon si Haring Salermo. 2 araw na hinawa ng hari ang paligid upang may pagpatuloy ang paghabol sa mga tumakas. Galit na galit ang hari habang tinutugis sina Don Juan at Maria Blanca. Sunod naman ay nilaglag ng prinsesa ang kanyang sapon upang ang magandang daan ay maging bundok. Naghanap ng ibang daan ang hari upang makahabol, ngunit nang malapit na silang abutan ay gumawa na naman ng panibagong mahika si Maria Blanca. Inilaglag ng prinsesa ang kohe niyang dala at ang lupang tuyot ay naging isang karagatan.
Hindi na nakahabol ang hari, subalit isinumpa si Maria Blanca na langit na ang hahato sa nagsuwaiyon na anak. Isinumpa niyang makakalimot at magtataksil si Don Juan sa pag-ibig kay Maria Blanca pagsapit nito ng kaharian sa Birbania. At dito nagtatapos ang ating pagtalakay. Maraming salamat sa pakikinig.